Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena Guanzon 33 minutes ago. Tungkol ito kay PRRD na ngayon is hinihintay natin ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. Kung payagan ba nilang makalabas na ang ating minamahal na Tatay Digong o ikulong pa rin. Ito. Kahit sinasabi na Attorney Guanzon na hindi siya DDS, bahala na dyan. Grabe ang suporta niya kay BP Sara at kay Tatay Digong. Salute to Attorney Guanzon, Madam. Nakakatuwa. Sabi niya, bring him, meaning Tatay Digong, bring him home, even if straight to hospital or prison, as long as he is in the Philippines. Finish! Ang galing. Ano lang, kasimple lang kanyang mga Bakit pa kasi ipakulong pa sa ICC na buhay naman ang hustisya sa ating bansa? Anong rason? Insecure sila? Takot sila na may gagawin pa ang 80 years old na dating presidente sa kanila? Ang bilis ng reaksyon ng taong bayan. People who reacted 37 minutes pa ago. Sandali Yan, ang bilis ng reaksyon. 37 minutes, 17,000 nag-react, 9,100 ang nag-like, 6,100 ang nag-love, 1,300 ang nag-care. Tingnan lang natin, 363 lang ang tumatawa. Ito yung mga troll siguro, yung mga loyalist o Sahira Rosione, sabi, magagalit si Dilima dyan, attorney. Bahala silang magalit. Ani Nazar, tama po, bring home PRRD. Mylene Bamba, bring him home. Lindo Gigante, trolls are having a feast. Yan, maraming nagko-comment din, mga trolls. Kilala ko na yung mga trolls. Joy Sibulien, you're my idol na Jade, Madam Attorney. Joam Tito, the best attorney for me. Yes, the best talaga. Joanna Galibot, please Lord, this will be my best Christmas gift. Yes. Okay, ganito. Pag makalabas si Tatay Digong, magpakatay ako, mag-celebrate. Tawag yung mga siguro, yung mga Talandig tribe natin. Papakainin natin ng masarap ngayong Christmas. Kung makalabas si Tatay Digong natin. Ilang buwan na? March 11, March 11. March, April, May, June, July, August, September, October, November. More than 8 months na. Magna 9 months na siya by December 11. Doon siya magpapasko kung hindi palabasin. But ako, by faith, Romans 8:28, sinasabi nga, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Inalaw ito ng Panginoon sa surface, para bang grabe naman ng kawawa. But may purpose ang Panginoon, bakit niya inalaw? Sa tingin ko is lalo tayong nagkaisa ng mga DDS. Dumami tayo, mga DDS, dahil sa ginawa ni Tatay Digong. Kasi, yung kulturang Pilipino, kung sino ang inaapi, doon pumupunta ang doon pumupunta ang sympathy. Kung sino yung underdog. So,
Basta makabalik lang na buhay, okay na. Basta bago mag 2028, yun ang aking dasal. Yung masaksihan niya, yung pag-upo ni VP Inday Sara as Presidente ng Pilipinas. What a glorious, what a happy, joyful day that will be. Pauwin, ikulong pa rin. No problem. Litisin nyo sa Pilipinas. Paano nila litisin? Wala naman silang ebidensya ditong maiharap. Doon sa ICC, I don't know kung anong mga ebidensya nila. I don't know, how will I describe it? Si Congressman Benny Abante, tutulong daw siya sa pamasahe ng mga testigo laban kay Tatay Digong. Wow, yaman. Tanong, sariling pera ba niya yung itutulong o pundo ng kanyang opisina? Di kung pundo ng gobyerno, tayo pa rin, taong bayan, ang magsuldo. Huwag mo nang ipagkalanda. Pwede man yun, huwag nang lang i-announce na tutulong. Kung pundo man lang din ng kanyang opisina. Kasi pera ng taong bayan yan. Pwede kung sarili niyang pera, but I doubt kung sarili niyang pera ang ibibigay sa pamasahe ng mga alleged biktima. At one thing is sure, it will be written, it was already written in history for millions of Filipinos, the best president we ever had. Kung sino pa ang pinaka-the best, siya pa ngayon ang naghihirap. I don't know, ano yung wisdom ni Tatay Digong na hindi na siya mag-appear sa kanyang promulgation of yung motion. To me, mas maganda rin kasi kung makita ko na, yung ampayat niya na, baka hindi ako makatulog-tulog. To me, it's wisdom, wise decision na hindi na siya magpakita. Pumirma siya ng waiver. Parang nasa mind ko pa rin yung Tatay Digong natin na makita nung inaresto siya nung March 11. Although may post si Kipichu, mas maganda daw kung magpakita na maipakita yung payat na siya para mas lalong maraming maawa sa kanya. Pwede rin, kaya lang baka ma-stress lang tayo na makakita yung itsura niya ngayon. So, ipagdasal po natin na palabasin na siya ng korte at kahit saang bansa, okay lang. Basta nakalabas na siya sa kulungan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatay naman ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. So mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tolda lang. Ang atop. O ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, so mao gyud ni ang naa diri sa sulod So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita mo gipangkuan na lang og kuan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. O karon unsa imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay?
Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mohatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop. Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon. Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.